Kung Oo. ang isa pang nakakagulantang nung nagsalita na po ang kasama ninyo, si Representative Romeo Acop, ay yung lumaki na yung lumawak na kasi kung yung extrajudicial killings na tinitingnan natin noon ay yung mga drug suspects na nagtutulak ng mga sachet. Oo, small time. Oo, ng mga shabu noon. Eto na, lumawak na kasi yung base na rin sa testimonya ni self-confessed hitman at dating miyembro ng DDS, na di umano'y Davao Death Squad, na si Arturo Los Cañas, eto na, lumawak na kasi meron ng salaysay tungkol sa pagpapapatay sa mga drug chemist at sa mga trabahador doon sa isang Dumoy, laboratory, shabu, laboratory ng shabu, para lamang patayin, mawala yung kompetisyon ng mga Duterte, and then implicating, para imbis na locally produced, sabihin mo na yung ating mga drugs, imported. Yan na nga, kung maaalala mo, Pati, nagdatingan ng mga magnetic lifters, oo. Na bilyong-bilyong halaga, 6 billion ba? 6.4 billion, yung sa Valenzuela, and then Bulacan. Implicating, ito si Guban at si Taguba. Si Guban, former Customs Intel Officer, si Taguba, ex-Customs Broker, implicating the son. Oo, si Pulong. Si Representative Paulo Pulong Duterte, pati yung son-in-law ni former President. Scarpio. Attorney Man Scarpio, lumawak na po yung yung sa inyo dyan sa Komite ng Extrajudicial Killings po, mga itinumba to kill the competition. Lumawak po yung angulo, may bagong angulo para sa pandinig po namin, Kong Benny. Alam nyo, si Congressman Romeo Acop, general yan dati, no? At siya ang may hawak ng CIDG. Kaya alam niya, pinag-aralan niya yan Alam niya, oo. Pwede ba nating i-dismiss ang testimony ni Las Cañas? Na ginamit nung doon sa patayan, doon sa Arlene apartment sa Davao. May nahuling mga Chinese drug lord doon na 13 yata. Hindi nila pinatay doon mismo. Anong ginawa? Dinala lang sa quarry. Pinatay ni Arthur Las Cañas, siya mismo pumatay. Inamin niya naman Kasi siya pumatay. Okay. Pero, inamin niya. So, anong ibig sabihin nun? Sinong papaniwalaan ng taong bayan? Kami, for example, ito, umamin to. Na siya talaga ang pumatay. Inamin niya. Oo. Pero Kong Benny, yung pangalan po ni Congressman Paulo Duterte nga ay lumabas nga po dyan. At kasamahan niyo po siya sa Kongreso. Wala ho ba kayong balak ipatawag rin po siya? Meron ho ba siyang mga pinapadala po na mga statement laban po dito sa mga akusasyon na itinapon na po laban sa kanya? Well, sinulatan na namin siya sapagkat siya ay kasama namin sa House, no? Correct. Sabi ko nga, hindi na siya kinakailangan sulatan pa sapagkat member siya ng House. Pwede siya mag-attend kahit na anong oras. Pwede siya magtanong sapagkat siya ay member ng House. Pwede niyang i-depend ang kanyang sarili tulad ng ginagawa ni Senator Balderosa. Nag-a-attend siya. Pero hindi siya uma-attend. Kaya ang tanong namin, ano ba gusto niya mangyari? Gusto niya ba maging member ng House o gusto niya maging resource speaker o witness? Hindi siya nag-attend So he hasn't gone to Congress, no? Since the start of 19th Congress? Hindi po siya nagpupunta dyan sa opisina? Hindi. Buti pa nga yung kapatid niyang si Vice President. Natulog. Inalalayan yung dating Pangulo nung nagpunta. Siya nagpakita ba siya? Noong ang dating Pangulo ay nagpunta dyan sa House at naging resource speaker po namin. Nasaan si Pulong? Wala. Ba't siya nagtatago? Ba't di siya lumalabas? Kung talaga walang katotohanan yung sinasabi nung Mark Taguba, nung Guban na yan, di sabihin niya, tanungin niya yung mga yan. Member siya ng House. He could be able to ask questions. We're going to allow him being a member of the House. Okay. Pero wala hindi siya nagpapakita. So moving forward kasi nga nakalabing 3 marathon hearings na po ang Quad Committee at ipagpapatuloy pa
sa pagpasok po ng bagong taon, ano pa po ang ano pa pang binabalak ng Quad Committee? Paano pa palalawakin po ang inyong investigasyon sa mga hearings ninyo, Kong? Itutuloy po namin ito sapagkat nakakita na naman kami ng ng involved sa Pogo na hindi namin natawag. Iimbitahin namin yan, Chinese yan. Lin ang pangalan hindi ko pa din sabihin ang pangalan. Pero Chinese po yan, hindi yan Pilipino. May involved po yan. Sinapit niya ang isang marangal na businessman na Filipino-Chinese. In-expose siya ngayon. Kaya papatawag namin yan sa Pogo. Hindi lang yan. Papatawag din namin ang ilang mga bangko kung saan idineposito ang mga perang yan, pinaikot-ikot yan sa iba't ibang bangko. Aba, kinakailangan na patawag na yung mga bangko. Marami pang pag-uusapan yan Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.